Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay sasagutin natin ang isa sa mga katanungan ng karamihan on how to become a virtual assistant, no experience working from home, no experience working in BPO industry. Is it possible? The answer is yes. Alright. So guys, this is based on my experience and this is my story. Nag-start po ako sa virtual assistant na walang experience. Okay? Wala akong BPO industry experience, hindi ako magaling mag-English, hindi rin ako magaling sa mga technical or even sa computer. Okay? So, hindi naman ako zero knowledge, but konti lang yung knowledge ko. Kasi po, ako po ay isang work from home na nanay. What do you mean by that? I am a full-time mom. Working from home pa din yun, di ba? Oo. So, may kasama po ako ng maaga and nag-alaga ng mga anak. So, that is my story. Ilang year lang ako nagtrabaho in a corporate job and then sa bahay na po ako nag-alaga ng mga anak. And bumalik ako sa corporate job ilang months lang and then nag-decide ako na pasukin itong work from home as virtual assistant kasi po hindi nga ako sanay na hindi ko makakasama yung mga anak ko. So paano ko nga ba pinasok itong maging virtual assistant na wala akong experience? Alright. So first thing na ginawa ko po, of course, ay inalam ko kung ano ba yung kailangan. Kailangan ng laptop, kailangan ng headset, ng internet connection. Yun lang naman so far. Yun lang ang pinaka kailangan. Then after that ay nag-research ako sa mga Facebook, YouTube, kung saan ay makaka-join ako ng community at matuto ako kung ano ba yung environment nila, ano bang mga kailangan kong malaman about sa pagiging virtual assistant. So if hindi mo pa alam kung ano yung virtual assistant, it's like an assistant virtually, working a remote job, professionals, ang mga client natin is nasa ibang bansa. Mamimili ka na lang, Australia, America, USA, Canada, Singapore, New Zealand, at marami pang iba. So, ayun po. Dahil wala akong experience, ang ginawa ko, nag-join ako ng mga FB group kung saan meron dyan mga freelancing group. Makikita mo ang mga testimony nila o mga shared experience nila. As well as may mga coaches din po na willing to educate us. Meron din po mga tutorial sa YouTube, kaya na ginagawa ko ngayon, para may matutunan din po ang mga kagaya ko na nagsisimula sa wala. Ka-experience. And after nun, ay syempre marami ding mga online courses na lumalabas. At sabi ko, gusto ko rin sana. Kaso, baka hindi ko maintindihan. But I tried. 289 pesos lang naman siya. Pinalo ko po si Earbest FAE. Ayan, sa halagang 289 pesos, na-feel ko po ang kanyang course. And doon po, napapaloob yung mga niche. Okay, so kailangan pala alamin natin kung ano yung ating niche or skills na pwede nating i-render na service sa ating mga client. So doon nakita ko na merong admin support, data entry. Sabi ko, kaya ko to. Marunong ako niyan. Kasi I'm working as an admin assistant for a couple of years before. So, kaya ko yan. Then meron din pong social media management. Mag-manage ka lang ng mga social media accounts. Oh, kaya ko yan. Kasi, I've been in Facebook, TikTok, Instagram. Diba? So, yun lang mga basic lang na alam ko na possible na kaya ko naman. And meron din pong mga niche na, ano ba, podcasting, ayan, at graphic design, ayan, kasama na yun sa social media management. So, mga 5 po yung mga niche na yun. And ako nakafocus ako kasi meron pa talagang general admin na tinatawag. Doon ako nag-focus sa general admin. Kasi medyo relate ako doon. So, doon ako nag-focus. And then, doon sa lesson na yun is nalaman ko na kailangan kong mag-open ng account, which is doon ako mag-apply. Ano-ano po ba yun? Yun pong ating online job PH, OLJ, Upwork, LinkedIn, Fiverr.com, marami pa pong iba. Pero yun lang yung pinuksan ko or nag-open ako ng mga account. Then, syempre, wala naman ako experience anong ilalagay ko doon. Sabi po, kailangan optimize yung mga account na yun para mag-stand out siya. At kailangan ko gumawa ng portfolio. Paano gumawa ng portfolio? Yung portfolio po ay para siyang record of history tungkol sa'yo at kung ano na yung mga na-achieve mo, yung mga nagawa mo, yung mga projects mo, nandun. If you're a graphic designer, nandun yung mga ginagawa mo, yung mga activity, mga workshop. Done. And so far, kasi wala pa naman akong experience, so nag-create. Kasi mayroong sample task doon yung aking coach na sa course na yon. So, yun po ang mga pinalalagay ko. Yung mga sample na. And, yun ang ginamit ko. Then, may certificate din po siya. And after noon is, sinubukan ko nang mag-apply online. Doon sa pag-apply natin sa mga online job PH or Upwork, makikita natin sobrang daming hiring. Kaya, kapag ikaw ay talagang gusto mo makapag-hanap ng trabaho, kagaya ko nung una, in-applyan ko lahat kung ano yung nakapost, pero which is wrong pala.
dapat po is nakafocus tayo kung ano na lang yung niche natin. Yun ang apply natin, hindi yung lahat na-apply natin. Kasi waste of time po siya at hindi rin mapapansin ng client kasi you're not qualified or you're not fitted to the requirements na hinahanap niya. And yeah, sa pag-apply natin, we can see na mayroong mga direct client at mayroong through agency. So, kung alam mo kung paano matukoy kung ano yung direct at agency, matutunan mo yan along the process sa pag-apply mo. Maraming puyat, maraming discouragement, maraming rejections, pero tuloy lang. Yun lang ang masasabi ko for now. Ang freelancing po ay para po sa mga matatag ang loob, matibay, hindi basta-bastang sumusuko, at hindi naiiyak sa mga rejections. Dapat tinatanggap yun for motivation para mas maging the best version sa ating mga sarili. So for more videos, please follow and like Bahay at Buhay at isusunod ko po ang next kabanata ng story na dito. Maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone. Bye!